biyaya, lolo. Ang ganitong kasaganaan. Ayon sa iyong nais. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagmamaneho ng baliktad? Ano nang masama kung nagmamaneho ako ng baliktad? Ikaw na nagmamaneho ng sirang sasakyan. May mangyari, huwag kang magpahuli. Huwag mong salpukin ang aking Rolls Royce. Mag-ingat ka, baka ipagkait ko sa iyo ang lahat ng yaman mo. Lolo. Ting-ting. Si Ginoong Qin na nagligtas sa buhay ng lolo mo, bumalik na ngayon sa bansa. Nahihirapan ang lolo sa kanyang mga paa. Ibigay mo kay lolo ang isang bulaklak na handog. Lolo, ito ay mga dekada na ang nakalipas. Mga bagay na walang kabuluhan. At saka, ikaw ngayon ay pinakamayamang tao sa Qincheng. Bakit pa kailangan magpakaabala sa mga ganitong bagay? Na walang kabuluhan, utang na loob sa buhay, ay higit sa lahat. Kung wala si Ginoong Qin, wala ako ngayon. Utang na loob sa buhay, hindi dapat kalimutan. Tama na, wag na nating sabihin ito. Pumunta ka na lang kung gusto mo pumunta. Hindi ako susunod. Ikaw. Hindi pumupunta, tama? Ipasa mo sa iba. Simula ngayon, ipagpawal mo ang ginsat. Lahat ng mga credit card sa kanyang pangalan. Ikaw, talaga ba? O hindi? Sige na, magpunta na lang ako, okay? Nagpapabiro ako buong araw. Magiging matapang ka kung siyahan mo akong hahadlangan. Papatay ka. Magmaneho ng pulang watawat. Hindi ko maniniwalaan. Dapat ay huwag kang magkiskis ng aking Rolls Royce. Isinasadula ang isang malubhang balita. Ang bangkay ni Ginoong Qin ay dating sa bansa ngayon. ng mga manggagawa, ng mga manggagawa ng pamilya, Anyo ni Wang. Paggawa ng Anyo ni Wang, buong bansang China, sina Aling Qin, Ginoong Qin Espesyal. Sa Zero. Tayo na. Sa gitna. Bata. Ba. Igustin. Ikaw ang lolo mo. Nagpatay sa ibang bansa ng 54 na taon. Ngayon, tanggapin natin siya sa balikbayan namin. Inutusan kita, para sa iyo, ang pagpapadala ng direktang sa kanya. Mga abo ni Ginoong Qin, papunta sa puok ng pag-alala, huwag magkakamali. Ikaw ang nagmamaneho ng aking red flag na pambansang regalo, para sa iyong lolo, sa kanyang huling paglalakbay. Pero Ginoong Tian, ang pulang kotse ng estado, ay espesyal na ginawa para sa iyong seguridad. Kung aalis ako, syempre ikaw, 5 minuto pagkatapos, susundan ko, ang convoy na maghahatid sa iyo. Huwag kang mag-alala. Mukha. Sinadyang bang banggain ako? Naghahanap ka ng gulo. Bakit hindi ka nakakita? Bumangga ka pa sa akin. Binibini, siyang ikaw ang bumangga sa akin habang nagmamaneho ng baliktad. Anong masama sa pagmamaneho ng baliktad? Hindi mo ba nakita? Ang minamaneho ko ay Rolls Royce. Kaya mga katulad mo na nagmamaneho ng honky, dapat ay magbigay daan sa akin. Tingnan mo, ang bagong Rolls Royce ko. Anong ginawa mo dito? Sabihin ko sa'yo, kung walang 1 milyong piso ngayon, ang usapang ito, hindi matatapos. Babae, ako ay nagmamaneho ng maayos. Ikaw ang bumangga sa akin habang nagmamadali. Kung may dapat bayaran, ikaw ang dapat magbayad sa akin.
Ako, ang magbabayad sa iyo. Alam mo ba kung sino ako? Kahit sino ka man, kung ikaw ay nagmamadali at nagdulot ng aksidente, kailangan mong akuin ang responsibilidad. Ako ang responsable. Ang pinakamayaman sa Qincheng ang lolo ko, Liu Yuanshan. Liu Yuanshan, huwag sabihin na ako ang tumatakas. Kahit ano, sa malaking kalsada, pahalang na nagmamaneho, may nangyaring masama, ito ay responsibilidad mo, na tao. Ito, ay ang pagkakaiba ng Rolls-Royce, at Hongqi. Sapat na, sobrang kapal ng mukha mo. Nakita ko ang nangyari sa aksidente, tiyak na ikaw ang may kasalanan. Siyempre, tingnan mo kung anong nangyari sa kanya, anong hitsura na niya. Kailangan nating tumawag ng ambulansya. Una, tumawag tayo ng ambulansya. Tingnan mo, nabangga mo ang tao. Kung sakaling may mangyaring masama, ikaw ang magkakaproblema. Anong masama kung may mamatay? Kayong mga tao. 10 buhay, hindi kasing halaga ng isang piraso ng pintura, ng aking Rolls-Royce. Huwag mo akong gawing kaawa-awa. Sinasabi ko sa'yo, kahit na mamatay ka ngayon, kailangan mong bayaran ang nawala ko bago ka mamatay. Tangheng. Ginoong Tian, ano na nangyari sa unahan? May congestion sa daan sa unahan. Hindi ba't nasabi na, dapat siguraduhin na ang daan na ito ay walang hadlang, mabilis, ayusin ang trapiko. Sinasabi ko sa'yo, kahit na mamatay ka ngayon, kailangan mo ring bayaran ang mga nawalang halaga ko bago ka mamatay. Ikaw. Sige, parang masaya ka pa, ano? Gusto mong magpanggap? Bata, kaya mo bang tiisin ang sugat mo? Tama na, ikaw ang nag-overspeed sa tao. Ganito na ang nangyari, hindi pa rin tumitigil. May tao ba kayo sa katawan? May tao ba kayo? Talaga namang, kayo mga taong ito, manahimik kayo. Bakit kami ang mananahimik? Sobrang bastos. Hindi pa tayo pinapayagang makapag-usap. Sobrang cute. Sasabihin ko sa'yo, ang lolo ko ay, ang pinakamayaman sa Qincheng, si Liu Yuanshan. Kung magtatangkang makialam ka, maniwala ka, papatayin ko ang buong pamilya mo. Ang lolo mo ay si Liu Yuanshan. Ayos na, Ginoo. Huwag ka nang magsalita. Ang lolo niya ay, ang pinakamayamang tao sa Qincheng, si Liu Yuanshan. Hindi natin siya kayang kalabanin. May kasama pa siyang bata. Kalmado ka lang. Huwag kang magpanggap sa akin. Sasabihin ko sa iyo, 1 milyon. Kulang ng 1 sentimo. Mag-ingat ka, baka patayin kita. Palagi mong binibigyang diin na ang lolo mo ay ang pinakamayaman sa Qincheng. Binibigyang diin na ang kotse mo ay Rolls-Royce. Nalalaman mo ba, anong sasakyan ito? Ngunit, hindi ko alam anong sasakyan. Alam ko lang, ang sasakyan ko ay isang Rolls-Royce. Mahalaga, 35 milyon. 35 milyon nga. Dahil hindi mo alam, sasabihin ko sa iyo, ang sasakyan kong ito ay tinatawag na Hongqi Goli. May halaga itong 300 milyon. 10 beses ito ng iyong Rolls-Royce. Ano? 300 milyong. Ang sasakyan pala. Sa buong China, ay mayroon lamang. Narinig ko, sa buong China, ay kulang na lang, ang 3 sa pinakamataas na antas. Lamang ang makakapagbigay ng ganyan na sasakyan. Ito, ginagamit niya ang kanyang lolo na si Ricky Tan SC, ang pinakamayamot na negosyante. Pinagsasaya niya ito sa Qincheng, nagpapakita ng kawalan ng respeto. Ngayon, napapalala siya. Naririto ko siyang, paano itigil ito? Tama. Nagpaparating tayo sa isang pambansang regalo ng revolusyonaryong pambansang bandila. Kahit sino pa man dumating mula sa langit o mula sa balat ng lupa, walang makakaparusahan siya ngayon. Tama, walang makakaparusahan. Hindi ba't sapat na ang isang sasakyan lamang ng revolusyonaryong pambansang bandila? Ano? Sabi mo lang, pambansang regalo ng Hongqi. Sa buong Hua, 3 tao lang ang may pinakamataas na antas. Ang karapat dapat magmaneho. Nga, pambansang regalo ng Hongqi. Pero simbolo ito ng katayuan. Tulad ng taong katulad mo, hindi mo ito mabibili kahit mayaman ka. Kahit ako, hindi ko ito mabibili. Paano pa siya? Saan siya kukuha ng pambili? CJ, hindi ubra ang nagdadalamhati. Ginagamit mo ang sasakyan para lokohin ako, ha? Mamatay ka na. Mag-ingat ka. Ayaw mo bang magbigay daan, ha? Nagdadalamhati ka, ha? Nagmamalaki ka sa iyong pambansang sasakyan, ha? Anong klaseng tao ka ba? Wala kang pakialam sa buhay ng tao. Nagsagawa ka ng aksidente, hindi ka nagbago. Bumalik ka pa sa akin ng masama. Nagawa mo. Anong nangyari? Umalis. Umalis ka sa likod. Umalis. Ngayon, hindi ko alintana kung sino ka. Basta tiyak na ipaparanas ko sa iyo ang kapalit. Hayaan mong iparanas ko ang kapalit. Karapat-dapat ka. Ngayon, sa harap mo. Sususugin ko ang sasakyang ito. Gusto kong makita, paano mo ako pinabayaran ng halaga. Tama na. Maglakas ka ng loob na saktan ako. Huling babala ko sa iyo.
Ang sasakyang ito, talagang pambansang regalo ng Hongki. Hindi lang iyon. Sa sasakyang ito, at saka, nariyan ang mga abo ni Ginoong Kim. Ano, Ginoong Kim? Ito, dating bayani, Ginoong Kim. Kung naglakas loob kang basagin ang sasaksyang ito, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Kung wala si Ginoong Kim, wala sana ang aking kinabukasan. Utang na loob. Huwag kalimutan. Ano? Ashes ni Ginoong Kim. Layad 74,174. Ginoong Cheyan, kakakuha ko lang ng balita na ang inyong regalo ng bansa, ang Red Flag, ay naaksidente sa isang Rolls Royce na umuuso sa maling direksyon. Ano ang nangyari? Nangyari, ipagbigay mo ang aking utos. Magpursige kang pumunta sa pinangyarihang lugar. Ang abo ni Ginoong Kim, huwag magkaroon ng anumang pagkukulang. Kots. Ito, paano ito posible? Hindi. Hindi ito possible. Napakahalagang bagay na ito. Paano ito, maaring ipagkatiwala sa iyo na mag-isa? Ikaw na tao, tiyak na niloloko mo ako. Kawawang kalagayan. Si Ginoong Kim ay nakahimlay sa ibang bayan ng 50 taon. Ngunit ikaw na babae, ang humahamak sa kanya, ang mapayapang buhay natin ngayon, ay dahil sa mga tulad ni Ginoong Kim. Nakuha ito sa pamamagitan ng buhay. Hindi pwede. Hindi natin maaring hayaan ang babaeng ito na gumawa ng kalokohan dito. Kasinungalingan, buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ashes ni Ginoong Kim. Ashes ni Ginoong Kim. Ito. Magandang gawi. Ikaw, kaibigan. Hindi mo ako mapapanglaw na mayroon kang rebulto para sa pambansang damit pang seremonya. Simula nang ipinaglaban ko ang kahinahinala, nagdiniloloko mo ako na bayan. Pinagbibidahan kita ngayon. Pinagbibidahan kita. Pinagbiyaya kitang gawin niya. Ngayon mismo. Sasabihin ko na basahin ang kasinungalingan. Paano ka nalang mamaya mamumulpo? Tigil ka. Mahalaga ang kugonang ito. Sasabihin mo na basahin, at sasapitin ka rin ng malaking kasamaan. Umalis ka dito. Gusto kong makita. Sasaktan ko yung basag na bagay. Paano mo ako pinabayaan sa panganib? Ngayon, kahit mamatay ako, hindi ko pahihirapan ang abo mo. Sining. Tigil na. Ayos lang. Nakakatuwa. Ganito talaga dapat. Okay ka lang ba? Tao, J. May utang na loob si Kim Taeyan. Halos. Magtangkang mang-abuso sa espiritu ni Kim Lao-ying. Pinamumukha ang mga taga-subaybay. Pangalan Liu. Ngayon ay hindi kita mapapalampas. Hindi ako sitang kung hindi ko ito gagawin. Tumuloy kayo. Huwag. Ang lolo ko ay pinakamayaman sa Qingchen. Si Liu Yuanshan. Subukan ninyong hawakan ako. Kung may lakas ng loob kayong insultuhin ang alaala ni Kim Lao, huwag mong sabihin na ang lolo mo ay isang simpleng pinakamayaman sa Qingchen. Kahit na pinakamayaman sa Huagu pa siya, tiyak na mamamatay ka. Ano? Ito ba ang tunay na abno ni Lao Kim? Binala kita hindi lang sa isang pagkakataon. Ngunit hindi ka lang hindi naging abala. Sino? Pa kaya itapon pa ang abno? Nasa malaking gulo ka na. Tumigil ka dyan. Kung maglalakad ka pa ng isang hakbang, maniwala ka ba, nababasagin ko ito? Huwag. Babae, huwag kang padalos-dalos. May mga bagay na dapat pag-usapan. Basta't ibaba mo ang uran. Ano man ang hiningin mo, sasagutin ko. Gusto mo ng 1 milyon, di ba? CJ. Ngayon din ay ipapasa ko sa'yo. May takot ka rin pala. Kakausap mo lang, hindi ka ba matigas ang dila? Bakit hindi mo ipagpatuloy ang pagiging matigas? Babae, mahalaga ang kahon ng abo na ito. Hindi ito pwedeng magkamali. Kung hindi, hindi lang ikaw, pati ang lolo mo ay mahihirapan. Pananalpak. Hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang sumusugat sa akin. Babasahin, hindi ka, naririto. Ayaw mo bang masira ito? Tumba, pwede. Kung saan ka lang mag-McNeil ngayon, mag-ihanda ka ng 3 iresponsibilidad sa akin. Habang ka, ikaw ay pangingilabot ng iyong pisngi, at turing mo kang isang amoy na gugo. Ako ay, ibibigay ko na. Paano? Bata. Huwag mong sayangin ang iyong pag-unlad. Talaga bang totoo ito? Huwag kang magbilog, pagpaparang. Kakuntiin ko ng 3. Kung hindi ka pa rin kumukulo, magigiba na lang nito ako. 3. 2. Dalaga, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag. Lahat ng ito ay ikaw, ang nagpilit sa akin. Lahat nakikinig.
Nabubusab ang matandang lalaki na si Kim. Wala siyang pabor. Ganito ka kaya, dapat ilagay ka sa labas, at ipapatay ka. Tama, dapat ipapatay ka. Tumahimik ka. Impossible. Hindi ito possible. Kakalabas lang ng balita. Ang urn ni Ginoong Kim ay naipadala na sa Inhon Shrine. Kayong mga tao, huwag niyong akalaing maluloko niyo ako. Ikaw ay patay na, hindi pa rin alam mo. Huwag mo akong hawakan. CJ, hawak-hawakan niyo ako. Hawakan niyo ako. Aalis ako ng kaso laban sa inyo tungkol sa pagsasamantalahan. CJ, hawakan niyo ako. Subukan mo akong saluhin. Tang J, darating na si Tayan Lao. Hintayin natin si Tayan Lao bago tayo magdesisyon. Alam ko na, masaya lang kayo sa salita. Sa totoo lang, walang sinuman ang may lakas ng loob na manggulo sa akin. Magsisimula na ang seremonya. Hindi ko na dapat palampasin ang oras. Tang J, kailangan niyong kontrolin siya. Pupunta muna ako sa seremonya. Ano ang tungkol sa iyong sugat? Huwag ipagpaliban ang seremonya ng pag-alala. Ayusin na lang pagkatapos. Kayong dalawa, samahan siya. CJ, tigil. Dahil sinabi mo, nadala mo ang abo ni Ginoong Kim. Bakit ayaw mong manatili rito? Nakikita ko, tiyak na natatakot ka, na madiskubre ang iyong kasinungalingan. Gusto mong tumakas ng maaga. At kayo, naghahasi kayo ng gulo sa Kincheng, laban sa akin. Akala niyo ba, makakatakas kayo? Lahat kayo, umalis kayo. Ikaw, ikalimang, inaapi ako. Dalhan mo ng tao sa Wing Road. Sino ang may guts na manakit sa akin? Ngayon, gusto kong ipasubsob kayong lahat sa lawa para pakainin ang isda. Ngayon, gusto kong ipasubsob kayong lahat sa lawa para pakainin ang isda. Sinasabi mo na gusto mong ipasubsob kaming lahat sa lawa para pakainin ang isda. Paano? Natakot na. Kung natatakot ka, agad mong ibigay sa akin. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Lumuhod ka at humingi ng tawad. CJ, dapat ganyan ang gawin. Sabihin ko sa iyo, maliit na bata. Huwag mong sabihin na ikaw, kahit na dumating dito ang lolo mo, mismo. Tanungin mo siya, kung may lakas siyang hadlangan ang misyon namin. Kaya mo ba akong saktan? Gagawin ko. Ayos lang. Tanggong, wala nang oras. Ay control mo siya sa akin. Pagdating ni Ginoong Tian, saka natin pag-usapan. CJ, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Gagawin niyo ba akong saktan? Papatayin ko kayo. Sinasabi ko sa iyo, kung patuloy kang maging mayabang, maaari kong ipaalam sa iyo ngayon kung ano ang galit ng isang tao. Galit ng isang tao. Kayong mga lalaki, nang aapi sa isang maliit na babae. Magpakaya mo, hintayin mo ang mga tao ko. Buksan. Ingat, pahirapan ka. Ngayon, dahan-dahang ilalapit mo ako. Halika na. Halika na. Kayong dalawa, ilahin niyo siya. Ngayon, pipilitin kong mamatay kayong lahat. Kapatid. Sila ang grupo. Hindi lang tumama sa sakin ang kotse, ngunit tinulak mo pa ako. Sige, patayin mo na sila. Narito ka na, pinagbantaan mo ang aking kaka. Siguro ay walang natitirang buhay na ibibigay sa inyo. Pumunta, Captain, at ayaw naming ipahalin tulad ang aming katangian. Huwag kumilos dito. Maaaring hindi ito tama. Hindi dapat mawala ang abo ni King. Hindi dapat magkamali. Magdefensa. Sige na. Hindi ka ba sobrang mayabang? Hindi mo ba ako dapat parusahan? Halika na, turuan mo ako, turuan mo ako, turuan mo ako. At ikaw, masyado ka bang interesado sa kahong ito ng abo? Ngayon, kailangan kong gawin ito sa harap mo. Basagin mo ang sirang urn. Tingnan ko kung ano ang magagawa ninyo sa akin. Kunin ninyo ang sirang urn na ito. Kunin ninyo sa akin. Sugod. Huwag mawala ng pagkakataon sa urna ni King. Huwag itong palampasin. Xiao King, dalhin ang abo. Magsimula na tayo. Basahin, basahin.
Nilapastangan ang aking mga ninuno. Nasaktan ang aking mga kasama. Gusto kong mamatay kayo. Ayos ka lang ba? Walang anuman. Mag-ingat ka. Bastos na bata. Ang galing mo naman. Sige na, tumayo ka na. Anong araw ngayon? Dapat alam mo na. Ang uran ng abo ay napakahalaga. Pinapayuhan kita na mag-isip ng mabuti. Kapag dumating si Ginoong Tian, walang sinuman ang makakaligtas sa kamatayan. Bata, sinasabi mo bang ang abong nasa sasakyan ay tama? Ito. Nakababatang kapatid, dapat ay mga abo ni Ginoong Qin ang nasa sasakyan. Kung ganito ang gagawin, lahat tayo sa pamilya Liu ay hindi na makababangon. Ikaw, anong Qin yan? Tigilan mo ako. Ginoong Qian. Qin Qian. Bakit ka sumisigaw, matanda? Tumahimik ka. Gusto mo bang mamatay? Kamakailan lang, kasama ko ang matanda na bumisita kay Ginoong Tian. Naghintay ang matanda sa labas ng pinto ng 1 oras. Ano? Ang lolo ko ay naghintay ng 1 oras para makita siya. Sino ba talagang tao ito? Qian, nandito na si Qian. Talaga bang tapos na ang lahat sa loob ng sasakyan? Tapos na. Ang buong pamilya Liu namin ay nawasak sa iyong mga kamay. Qian Lao. Qin Qian. Anong iyong iniisip kong sasabihin sa akin, matanda? Pumikit ka. Nais mong mamatay ka ba? Kahapon, sama ako kay Lolo sa pagbisita kay Qian Lao. Ang lolo ay naghintay sa pintuan ng 1 oras. Ano? Naghintay ng 1 oras ang lolo ko para makita siya. Anong katayuan kaya niya? Qian, narito si Ginoong Qian. Ano kaya kung tunay na banggit ang sasakyan? Tapos na talaga? Napako ba ang buong sambahayan namin, Liu? Sapulit mo ba ang lahat? Ang sugat nila. Gumawa kayo. Tatang Qian, ang bagay, hindi iyon ang nakikita ninyo. Pakinggan ninyo ako. Sa totoo lang. Walang sa isay ang paliwanag. Kapag nakapasok ka na, diyan ka na magpaliwanag. Tao, ihanda ninyo silang lahat. Qian Lao, patawarin mo ako. Hindi ko talaga alam na siya ay iyong tauhan. Kung alam ko lang, kahit nabigyan mo ako ng 10 tapang, hindi ko rin kayang saktan sila. Qian Lao, hindi mo alam, sila ang akin. Ibig mong sabihin, kung hindi sila sa akin, magagawa mo na silang saktan ng walang habas. Puso. Ganito mo gawin, magiging mapahamak tandaan ng buong pamilyang Liu. Sa lahat ng panahon, ikaw, sirik ka ni Comrade Qin. Hindi ko akalain na bata pa ako, at magkamali ulit ako sa iyo. Bata, alam ng iyong lolo bilang mayaman sa Qincheng. Tiyak na alam niya ang kahalagahan ng abo ng aking lolo. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang tumawag sa kanya para magtanong. Mahal kong kapatid, tawag tayo. Magtanong tayo sa matanda at saka tayo magdesisyon. Narinig mo lang, sa sasakyan, yung laman ang lalabas. Nakalabas ka na nga sa aking bibig ng utos ng lolo mo. Anong ginagawa mo? Hindi mo ba sasabihin, kunin mo sa akin ang abo ng kanyang lolo? Kapatid, kung sakaling may mangyari, hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Nasa sasakyan na ito ang abo ng kanyang lolo. Hindi ito abo ni Ginoong Qin. Ito, ayos. Hawakan niyo sila para sa akin. Ngayon kahit may natitirang hininga ako, hindi ko kayang pahintulutan kayo. Tapakan ang abo ng aking lolo. Susi ng sasakyan, kunin niyo ito. Itigil niyo yan. Hindi ganito, Qian Lao. Hindi ko talaga alam. Hindi mo alam. Kaya ba, hindi sinabi sa'yo ni Qin Qian kung anong pagkatao ng mga abo na kanyang sinamahan? Wala. Qian Lao, maaari akong magpatotoo. Bata, hindi lamang siya nagbigay ng babala ng maraming beses. Kahit na siya ay sinaktan, hindi siya gumanti. Maaari din akong magpatotoo. Ang batang lalaki ay nagsisimulang humingi sa kanya. Panghihinauwing hindi lang siya naniniwala, pati na pala pinagkasuhan niya ang batang lalaking iyon. Tatang, ako ay patatakaran din. Si Xiao Qian ay paulit-ulit na sinasabihan niya siya ng mahalaga ng abo. Hindi lang hindi nakingin, kundi pa kumakalat pa ito. Paatakihin kami ng iba. Paano pa kaya? Ano pa kaya? Paaksayin pa ang asul ni Aling Tandakin. Ano? Gusto niyang itaas ang abo ni Ginoong Qin. Ganito ba ang sinabi mo? Totoo ba ang sinabi niya? Masyado kang matapang. Na itaas ang abo ni Ginoong Qin. Tama ba, Ginoong Qian? Tatay Tian, nagkamali ako. Pakiusap kita, wag mo akong gawing salbahe.
Hindi na ako magiging ngayon, ayaw ko na. Tianlao, mali ka. Ikaw lang naniniwala na hindi na makakaligtas ka. Tama. Ano bang sinasabi mo? Wala nang buhay. Aya. Papa, kami lang napag-alaman. Si Lao Tian ngayon ay pumunta din, dumalo sa seremonya ng pag-alala. Kayong dalawa, sumama kayo sa akin. Samantalahin ang pagkakataon sa harap ni Tianlao. Maging pamilyar. Tay, hindi ba pinapunta mo na si Tingting? Hindi na tayo kailangang tumakbo, di ba? Tama ka, Dad. Sino ba itong Tianlao? Sino kaya siya? Bakit ka pa, isang tanyag na mayaman sa Qincheng, ay pinuntahan siya? Tama nga. Tingnan nyo, anong sinasabi nyo? Ito ang itinuro ko sa inyo. Lahat ay napunta sa walang kabuluhan. Tatay. Ako, maaari bang umalis na tayo? Huwag. Huwag ka na magalit, ha? Ikaw at ikaw, pakinggan ninyo mabuti. Narito na, Tatang. Ipakita ninyong respeto. Saranggong ni Tatang. Kung ipapatay natin ang pamilya ni Gobernador Liu, sapat na ang isang salita. Kami sa pamilya Liu, hindi mag-iiwan ng kahit anong peraso. Ano? Lolo, pakiusap, tulungan mo ako. Tingting, anong nangyayari? Anong nangyari? Lolo, nasa daan ako papunta sa pagpapadala ng bulaklak. Nakuha ako ng iba. Sila ang mahigit na lakas. At sinasabi pa nilang gusto nilang patayin ako. Ano ba to? Sa Qincheng, dari kumuha ng anak ko. Nakakalat ang loob nila. Talakayan, anak na babae. Hintayin mo, darating na kami. Tatay, bakit ka pa nakatunganga? Magsimula ka na. Minamaliit mo ang mga ninuno. Sumasalungat ka sa sasakyan ni Ginoong Tian. Ang dalawang bagay na ito, anumang isa sa mga ito, ay makakapagpahamak sa iyo ng lubusan. Kayo, gusto niyong patayin ako. Dahil sa maliit na bagay na ito, gusto niyong patayin ako. Bansa, nang. Sa mga taong walang hiya. Alam ko, kilala mo ang lolo ko, kaya't binibigyan kita ng respeto. Inaamin ko ang pagkakamali ko sa iyo. Kung hindi kita bibigyan ng respeto, para sa akin, ikaw, ay wala namang halaga. Napakawalang galang mo. Hindi ko naman ginagalang ang isang sirang uran, di ba? Hindi ko naman talaga ito winasak. Bakit kailangan mo pang idaan ito sa akin? Ano nang sinasabi mo? Sirang abo. Ano? Nagkamali ako. Anong oras na? Kayo na lang na mga matatanda, ang nandyan pa sa nostalgia, gusto pang gamitin ang dahilan na ito. Papatayin mo ako. Hindi ka man lang umiihi. Tumingin ka sa sarili mong itsura. Karapat-dapat ka ba? Sasabihin ko sa'yo. Sa teritoryo ng Qincheng, hindi natatakot ang pamilya Liu sa kahit sino. Kahit sa'yo, gago ka. Mukhang mas bobo, mas mayabang. Hindi naniniwala. Hindi ka maniwala, subukan mo akong galawin. Kahit na ikaw si Tianlao, ano ngayon? Naniniwala ka ba na isang salita ng lolo ko ang magpapalabas sa'yo sa Qincheng? Ano? Huwag akong makalabas sa Qincheng. Magandang ideya. Ipapatawag kita si Liu Yuanshan. Narito ko na ring masusubukan. Suriin ko ang pinuno ng Qincheng. Puso, ano ang kaya niyang gawin? Hindi mo ako maiiwasan sa Qincheng. May daan sa langit ngunit ayaw mong dumaan. Walang pintuan sa impyerno. Ikaw ang magpapasok. Matanda, ito ay lahat dahil sa sarili mong desisyon. Kapag dumating ang lolo ko, sana huwag kang magsisisi. Ang lolo ko at ang mga magulang ko, darating na. Kayo mga tao. Kapag dumating ang lolo ko, tingnan ko kung hindi ko kayo mapapahamak. Naglalakas loob ka na makipag-usap kay Ginoong Tian ng ganyan. Maghintay ka sa akin. At ikaw, itong tao. Huwag mo akong isa sa alang-alang bilang ang lolo ko, para gamitin mo ang iyong identidad, upang ipaglaban mo ako. Pagdating ng lolo ko, tingnan mo kung sino ang siya isusuportahan. Tama yan. Ikaw na ang matandang lalaki. Mas mabuti kang magpakumbaba ka agad. Malugod na tinatanggap ang Ginoo. Hintayin ang pagdating ng Ginoo. Baka sakaling mapatawad kayo. Patahimikin mo siya. Sabi niya kanina, na sana'y patawarin ka ng iyong lolo. Bakit? Natakot. Kung natatakot ka, magpatira pa ka na sa akin. Kayong mga tao, papatayin kayo ng lolo ko. Kasing dali lang ng pagpatay sa isang maliit na insekto. Ganoon lang kadali. Kaya nga, gusto mo bang ipapatay ng lolo mo ako? Katulad mo. Hindi kailangan ng lolo ko. Sapat na ang isang salita niya. Maraming tao ang handa siyang tulungan. Hanggang sa pagkamatay mo, di mo pa nga alam kung paano. Naririnig ko. Kayo ang pamilya ni Liu. Talagang, nakasakit ng maraming buhay. Tingting. Ginoong Tian. Ito, ikaw, paano ka nandito?
Nanay, katatapos lang gamitin ni Lolo. Ang salitang ki ninyo, ayos lang, mukhang ganun nga. Ito, ano bang nangyayari dito? Huwag nang magsalita, ilagay sa bibig. Sino? Lolo, anong tinawag mo kanina? Saan naman siya galing? Siya. Si Chayong. Siya ito, sabihin mo sa kanya, kung sino ako. Ito. Liu Yuanshan, hindi ko talaga inasahan. 3, sa loob ng halos 20 taon, naging ganito ka na lang. Pinabayaan ang iyong mga anak na lumabag sa batas, at walang habas na pumatay sa mga taong may galit sa'yo. Tian Lawa, pakinggan mo ako. Ito ay lahat gawa ng mga tao sa labas. Silipin ang pagbabawal ko, nagkalat lang ng mali. Pagbabawal, hunay lang yun. Ang iyong lola, sa harap ng lahat ng tao. Pinagsusulatan ako. Siya rin bang pinagsusulatan ka? Ano? Siya, binabantaan ka niya. Hindi lang niya ako binabantaan. Gusto pa niyang patayin ako. Lolo, ano ka na ngayon, Lolo? Bigyan mo agad ako ng pagkabayaran. Siya iyon, hindi lang siya nagpa-atake sa akin. Ngunit gusto niyang patayin ako. Maghanap ka ng paraan upang patayin siya. Ikaw ang cute na ito. Pwede mo bang magsalita ng mas kaunti? Lolo, talaga bang ginawa mo to para sa isang estranghero? Na sinaktan mo ako? Ikaw, cute ka. Bawasan mo naman ang sinasabi mo, okay ba? Gusto mo bang mamatay? Ang buong pamilyang Liu? Pumatay sa buong pamilya Liu. Sino ba siya talaga? Anak na babae, ayos ka lang ba? Sabihin mo kay mama kung sino ang nangbuli sa'yo. Bibigyan kita ng katarungan. Tatay, nanay, ang gising na ito, siya ay naninindigan dahil kilala niyang si tatay mo. Hindi lang siya nagpasumbat sa akin. Ngunit sinasabi rin niya na gusto niyang patayin ako. Naguguluhin ka sa aking anak, mawalan ng buhay ka. Gising na ito, wala akong pakialam kung sino ang gumawa sa kanya. Kilalanin mo ang aking ama. Ngayon, kailangan mong mamatay. Kayong mga ito, alam niyo ba kung sino ako? Huwag ninyong galawin ang mga tao ng Liu. Ngayon nandito, isa-isa kayong lahat, wala silang makakatakas. Magandang sigaw naman ito. Buong troop, nandoon. Siya, 0. Kumuha kayo ng 2 ngayon, yung mga hindi alam ang layo ng langit at lupa, at ilagay sa bilangguan. 3, itigil mo. Lolo, maaari bang malaman kung sino ka? Anong Diyos ka? Sino kaya ang makapagsisiguro na si mga tao ni Liu? Siguro, nakikita mo ba ang mga tao ni Liu ay madaling mapahirapan? Liu Yuanshan. Saan nagsimula ang kincheng na kayo ng pamilya ni Liu? Ano ka? Paano ka nakarating dito? Saan siya napunta? Hindi importante kung sino ako. Hindi mo ba sinabi, basta si Liu Yuanshan ay dumating? Hindi ba makakalabas ako sa kincheng? CJ. Liu Yuanshan, ipagsabi mo sa kanya, kaya kong makalabas sa kincheng. Guro Qian. Ito ay lahat ng pagmamasid. Ito, karaniwan, hindi ako masyadong mahigpit sa disiplinahin. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, tiyak na, disiplinahin ko siya ng mabuti. Isang matandang lalaki lang naman yan. Nandito tayo sa kincheng. Kailangan bang matakot tayo sa kanya? Ikaw, tumigil ka sa akin. Ikaw. Bakit ako tumitigil? Ako ang nagtatawanan ngayon. Hindi kayo dito upang magsalita sa akin. Ikaw. Sige na. Tinitingnan kita. Hindi kita mapagsabihan. Ikaw na batang ito. CJ, ako na ang mangangalaga. Liu Ting, ikaw ay nang aapi sa iba. Gumagawa ng masama. Walang pakialam sa batas. Dapat ka nang managot sa iyong mga ginawa. Magbabayad ka na. Ikaw. Ano ang balak mong gawin? Huwag kang mag-alala. Hindi kita gagawaan ng sariling hustisya. Papalakasin ko ang tao na ihatid ka sa mga kaukulang ahensya upang humarap sa paglilitis. Ano? Gusto mo ba akong hulihin? Lolo, ayaw kong mahuli. Magsalita ka na. Lolo. Halika na. Hulihin siya. Lolo, iligtas mo ako. Lolo. Hindi naman talaga. Gaya ng sinabi niya, nagsisinungaling siya sa akin. Gusto niya akong saktan. Lolo. Tumigil ka na. Ikaw. Tio Qian. Ikaw, anong karapatan mo na sabihing inakusahan kita ni Tio Tian? Sinasabi mong inakusahan kita. Sige, tanungin kita. Nagmamaneho ka ng baliktad, nabangga sa aking pulang watawat. Tama ba yan? Anong? Ikaw, ang insidente na sinasabi mo, ay siya ay nagkataon ay natalo sa sasakyan ni Tayalao. Hindi ako. Siya ang tinyor, dahil hindi siya sumusunod sa daan kaya't naging insidente. Ikaw, Liu Yuanshan. Ito ang iyong
batang napapalaki mo. Chayan Lao, ito, batang napapalaki mo. Huwag dito magkaroon ng laban. Ipakita mo ang iyong pagkakataon. Anong problema kung naglalakad ako labas ng daan? Siya ay isang malaking lalaki. Siguro dapat, bigyan ako ng daan ng isang batang babae. Anong uri ng logika iyon? Sana lang hindi dahil ikaw ay batang babae. Kahit ano, hindi ba ito ay baliktad na daan? Dapat bigyan ka ng daan ng iba. Kung hindi ka binigyan, sala na ng iba iyon. Tama iyon. Kami mga babae, talagang nasa posisyon ng kahinaan. Isang malaking lalaki siya, dapat siyang magbigay daan sa akin. Ano? Ikaw pa rin ay nasa mahina na posisyon. At paano ang kanyang sugat? Karma lang niya yan. Sino bang nag-utos sa kanya na huwag magbigay daan sa akin? Masyado siyang magaan na parusa. Ganyan ang pananaw ng pamilya Liu. Talaga namang nakuha ko na ang leksyon. Sige, gawin mo na lang ang gusto mo. Alam mo ba kung ano ang nasa aking kotse na Hongki ngayon? Ginoong Chayan, ikaw. Si Qin Chayan, ang naghatid ngayon. Ay ang dating, para sa iyong kaligtasan. Mahal, tumigil ka na. Lolo, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Ako, hindi ko talaga alam noon na ang nasa urn ay abo ni Ginoong Qin. At talagang hindi nabagsak ang lalagyan ng abo. Lolo, talagang hindi ko nabagsak ang lalagyan ng abo. Ako, habang kaya kong ibagsak, siya ay sumubok akong pigilin. Ang lalagyan ng abo, walang anuman talaga. Lolo, ikaw, itong cute na bata. Nangahas kang ihulog ako, ang ura ng aking tagapagligtas. Tingnan mo, hindi kita papayagan. Ikaw, itong cute na bata, nagsaksak ka ba sa akin? Sa laman ng kahoy ng taong sumilip sa buhay mo, sana ay hindi kita matataba. Lolo, wag na nating gawin ito. Alam ko na mali. Papa, wag mo nang siya masaktan. Ang bagay na ito, si Tingting ang may kasalanan. Magbabalik ako upang bigyan siya ng matinding pagtuturong. Po, wag mong siyang hayaang mapagod. Ito ang iyo, napupunasan na anak. Pumipiko na pagluso. Nagkataon mong masira ang lalagyan ng buto ng taong sumilit sa iyo. Ngunit, ikaw ay tunay na hayop na hindi kaya ng tao. Ikaw, sapat na. Si Liu Yuanshan, ang lalagyan ng buto, iniwan mo ang iyong tagatubig. Hindi naman ako. Huwag mong sabihin na hindi ako napapakadalamhati. Kahit na napapakadalamhati ako, ano pa ang mangyayari? Ikaw. Ano raw ang tinawag mo ako? Sasaktan kita. Hindi kita perpekto. Mahinhin, huwag kang magkunwaring hindi mo ito alam. Pagsasalita lang. Tama akong nagkamali ng kaunti. Ngunit lahat ay galing sa iyo. Ang mga ginawa ko, kapag ihahambing mo sa iyo, wala naman yang halaga. Tingting, bawasan mo ang pagsasalita. Humingi ka ng tawad kay Lolo. Ikaw. Tingting, bawasan mo ang pagsasalita. Mag-sorry ka kay Lolo. Bakit ako magsusorry? Kayo, buong araw. Hindi nag-a-attend ng meeting. Nagtatanggol naman sa mga handaan. Mukha kayong kagalang-galang. Pero anong mga kalokohan? Ang ginawa niya na mas kaunti sa akin. Ikaw, bakit kayo ayos lang? Samantalang ako ay kailangang parusahan dahil sa maliit na bagay na ito. Hindi ako makakapayag. Ikaw, napaka-cute mo. Talagang hindi masaya sa tahanan. Aking Liu pamilya, paano ka na parito? Itong maliit na kaibigang ito. Sinasabi mong maliit na kaibigan ako. Ano ka naman? Anong mga bagay na ginawa mo na mas maganda kaysa sa akin? Halos 80 taong gulang na at nakikipagharutan sa isang tao na mas bata pa sa akin. Ano ba? Gusto mo bang magkaanak pa ako ng isa pang nakatatanda? Ikaw, huwag mo akong magsabi. Mag-iisip ka na magsara ng bibig. Tanga. Sobra na. Kung hindi ninyo ako suportahan ngayon, ilalabas ko na lahat ng mga kasuklukan na gawin ninyo na nakakasira ng loob. Ikaw, hindi ako nagagalit. Wala namang masama sa buong mundo. Pabor sa pamilya. Tatay, unahin mo muna ang iyong galit. Kung sasabihin ko nga, tama naman ang sinabi ni Tingting. Hindi ba't isang urn lang yan? Hindi naman ito nasira. Ano bang malaking problema dito? Anong sinabi mo? Bakit? May mali ba akong sinabi? Tama, noong panahon niya, siya ang tumakas sa aking ama. Ngunit sa mga taon na iyon, ang aking ama ay walang natitirang pag-aalaga sa kanyang mas batang kamag-anak. Ang utang ng loob ay malamang na natapos na. CJ, talaga bang dapat itong pagtalunan? Sila rin naman ang mga inapo na may utang sa atin.
Ano bang ibig ninyong sabihin? Kanina, Ginoong Tian, may mga bagay kayong hindi alam. Sa mga taong ito, ang aking ama, upang suklian, ang utang na loob ni Kim. Tuwing taon, ay nagbibigay ng pera sa mga inapo ng Kim. Ang lahat ng ito, ay umabot, ng halos 1 bilyon. Kung hindi ka naniniwala, si Tingting ang makakapagsa-sertipiko. Tungkol sa mga bagay na ito, siya ang nag-asikaso nito. Kim Tian. Kanina, sinabi ng pamilya Liu, na kailangan kang bigyan ng pera tuwing taon, na nagkakahalaga ng 100 milyon. Totoo ba ang sinasabi nila? Report kay Ginoong Tian, hindi ko kailanman natanggap ang pera nila. Ibinigay namin ang pera sa tagapagligtas. Ano ang kinalaman mo dito? Ano ang karapatan mong makialam dito? Ano? Kami lang, sinabi ni Lao Tian. Ikaw ay may pangalan na Qin. Tama. Si Qin Weigyo. Sino siya sa iyo? Siya ay ako. Tingting, anong nangyari dito? Sa mga taon na iyon, ang pera na ibinigay sa iyo ng lolo mo, nagbigay ka ba nito? Nagbigay ako. Nanay, anong ibig mong sabihin? Pahihintulutan mo bang maniwala ka sa isang dayuhan? Ay ayaw mo bang maniwala sa akin? Paborito ba kita? Nakuha mo ba ang pera? Saan ko ba alam? Ang pera ng inyong pamilya, kahit ibigay nila sa akin ay hindi ko kukuha. Kaya hindi kayo kailangang magduda. Kung hindi kayo naniniwala, maaari akong makipagtulungan sa inyo para kunin ang mga detalye ng account sa bangko. Tingting sabihin mo ng totoo. Saan napunta ang pera? Paano ko alam kung ibinigay ba sa kanya? Pera, kahit ano, inabutihan na lang natin sila. Baka, maaari ibinigay ng ibang miyembro ng pamilya nila ang pera. Baka ayaw nilang magbahagi sa kanya. Ikaw talaga tong tao. Ang buong pamilyang Qin ay tapat at marurungan. Si Qin Tian na lang ang natitirang apo. Saan nanggaling ang ibang tao? Ako, ikaw. Ginastos ko na, okay lang ba? Ito namang pera ay talagang pinaghirapan natin. Kaya't pinagpaguran. Bakit ibibigay sa isang? Di ka alaman? Ikaw ang tanga. Ako ay susuntukin ka. Magpakawala ka sa akin. Dad, anong nangyari? Tumawag ng ambulansya. Bilisan mo, tingnan mo. Patay na si Taeyong Lao. Ano? Manggagahasa. Hindi ganun. Dahan-dahan ko siyang itinulak. Hindi ko sinasadyang patayin siya. Nanay, hindi ko talaga sinasadya. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Hindi ko sinasadya, nanay. Ikaw, talagang. Sinasadya mo, ipagpatay kita ng lolo ko. Hindi kita pipilitin patayin. Ikaw ay babae. Wala kang ginagawa tulad nito. Paano ka kaya ako ay nagkaroon ng anak na malaking kasalanan sa sarili ng magulang? Ikaw ay isang mahinhing bata. Maaaring mapatay ninyo ang lahat ng mga Liu. Siyempre, iyon ay lolo. Hindi siya nakatayo ng maayos. Anong pakialam ko dyan? Bakit ako ang kasalanan? Bakit lahat ay isinisi sa akin? Hindi karapat-dapat sa posisyon. Kaya siya nagkaproblema. Liu Yuanshan. Nagkataon kang ipinanganak sa China. Pinagtibay ka ng mga ninuno. Kaya't naging ganito ito, ang negosyo na ito. Ngunit, hindi mo napag-alaman ang pasasalamat. Hindi mo napag-alaman ang pagbibigay ng kabutihan. Ngunit pinahihintulutan mo ang iyong mga anak, walang kapantay na kaguluhan. Kaya siya'y ganito. Isang nakakalungkot na wakas. Dalhin niyo siya. Tatay. Diyos ko. Liu Ting. Ikaw ay sangkot sa panganib na pagmamaneho, pagbubulagta ng ibang tao, paglalatok kay Guro Qin sa kanyang abo, insikado sa isang tao. Sige na, dalhin siya. Sa hukuman, kayo ba'y may lakas ng loob? Ang aking lolo ay si Liu Yuanshan. Siya ang pinakamayaman sa Qincheng. Hindi ninyo ako pwedeng tratuhin ng ganyan. Hanggang ngayon, nais mo pang ipagpatuloy ang pangalan ni Liu Yuanshan. Ang pundasyon ng pamilya ninyo ay gumuho. Ikaw ang nagpatay sa iyong lolo. Ako, talaga. Ang hindi magandang apo, nagdudulot ng kasamaan sa mga matatanda. Apo, sa pagitan, huwag mong gawin siya. Kahit gaano kang kayaman, hindi mo matitigil ang kasamaan. Papa, bigyan mo akong tulungan. Ayoko makulong. Papa, bigyan mo akong tulungan. Tama yan, asawa. Ipag-isip mo ng mabilis ang paraan. Tulungan mo kami ni Hubby para sa aming anak na babae. Ngayon, kahit 12 dakilang kakayahang mayroon ako, hindi ko kayang iligtas si Tingting. Sa harap ni Tia Lao, mas maganda pang ipaglaban ang katarungan at ipagwaglit kita. Pagkatapos na umalis si Tia Lao, mag-isip ka ng iba pang paraan. Bitawan mo ako. Ikaw, babae.
Nakalimutan mo ang iyong lahi. Pumatay ng lolo. Hindi kita tutulungan. Ayaw ko ring tumulong sa'yo. Ayos ka, Liu Hong. Paano mo pa naman? Siya ay anak din natin. Paano mo pa kaya nagawa ang ganitong salita? Sige, tatanggapin mo na. Mabuti kang si Liu Hong. Maghintay ka na lang. Hindi ka ba magbibigay ng tulong? Gusto kong ilabas ang lahat ng lihim mo sa iyo. Anak, tumahimik ka na lang. Mama, kailangan mo akong iligtas. Kung gagawin mo na hindi ako tulungan, ipinagsabi ko ang mga kalokohan mo ng buo sa iyo. Anak na babae, huwag kang mag-alala. Siguradong may paraan ang nanay para iligtas ka. Huwag kang magbiro. Liu Ting, tinagpuan ka na ng ebidensya sa iyong kasalanan. Hindi lang sila ang mga ito. Kahit buhay muli si Liu Yuanshan, hindi siya makakapag-aalang-alang. Ang nag-iisang kinabukasan mo ay ang malubhang parusang legal. Sige kang tumahimik, bawat ito ay dahil sa iyo ngayon. Kung hindi mo sinaktan ang sasakyan ko, hindi sana nagkaroon ng gulo ngayon. Ang kasalanan ngayon ay nasa iyo. Dapat hulihin. Dapat ikaw ang mahuli. Walang pagkakaintindi. Maling pananaw. Halika na, ihampas mo siya sa akin. CJ. Huwag, kayo. Nanay, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nanay, tulungan mo ako. Nanay, ayoko nang makulong. Mag-isip ka ng solusyon. Nanay, paano ako nagkaroon ng napakatanga mong anak na babae na ganito? Ayos lang, lahat kayo ay nagmamasid lang at hindi tumutulong, tama ba? Liu Hong, Zhao na. Hintayin niyo ako. Mamatay na kayo. Talong-talong tayong mamatay. Chen Lao, kailangan kong magreklamo. Paano akong nagdadalang tao? Nagugutom na anak na to. Asawa, sana mag-isip tayo ng paraan. Baka iyon ang dapat gawin. Sabihin mo na ang lahat ng bagay, para hindi ba tayo matatapos na? Ginoong Cheyan, gusto kong magreklamo. Alam ko ang lahat ng mga pangit na bagay tungkol kay Liu Hong at Zhao na. Tumahimik ka na, babae. Bakit ako tatahimik? Nakita mong may namatay, hindi ka tumulong. Bakit ko naman kailangang itago ito para sa iyo? Ginoong Cheyan, nabaliw na ang babaeng ito. Dalhin niyo siya agad. Hindi ko ito gagawin. Hindi ako magkakaroon ng bias sa batas. Ginoong Cheyan, kahit na siya ay anak ko, ngunit huwag kang mag-alala. Hindi kami kailanman tutulong sa kanya. Sandali. Pabayaan mo siya. Sabi mo, Ginoong Cheyan, report ko si Liu Hong para alisin ang kanyang mga kakumpetensya. Umupa ng tao para pumatay. Ano? Ikaw, mabangis na dalaga. Pinabayaan kita ng maraming taon. Nagsasalita ka ng kalokohan. Ginoong Cheyan, bilang tagapagmana ng pamilya Liu, tama ang aking landas at maayos ang aking kilos. Hindi ko magagawa ang mga bagay na ito. Kahihiyan. Ikaw, lalaki, tagapagmana ka pa. Kung hindi dahil sa akin sa mga nakaraang taon. Ikaw, lalaki, nagastos na siya mula agad. Tapos na. Talaga tapos na lahat. Anong sinasabi mo? Husband, pakinggan mo ako. Nagsasarang si Tingting. Ang mga sinasabi niya ay lahat lawa. Pakinggan mo ako. Magpasya ka. Ipakita mo sa akin. Ano ang nangyari dito? Hanggang ngayon ay hindi pa ba alam mo? Ako. Hindi kita tunay na anak. Asawa, sinasabi niya lang yan, hindi totoo. Huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Makinig ka sa akin, mahal. Hindi ba't mabuti ang trato ko sa'yo? Ikaw ang naglagay sa akin sa ganitong sitwasyon. Sasabunot kita, babae ka. Saktan mo siya, patayin mo siya. Ikaw na babae. Sinaktan mo ako. Ikaw na lalaki. Patayin kita. Sige na, dapat nang matapos. Ang gulong ito. Tawagin niyo ang tao. Dalhin mo silang lahat, palabas. Ihatid sa mga kaukulang departamento. Dalhin na, opo. Bitawan mo ako. Ginoong Cheyan, hindi mo ako maaaring tratuhin ng ganito. Ito na ba ang tinatawag na mayayamang pamilya? Walang kahit anong damdaming pamilya. Pag-ibig. Puno lamang ng pagkapuot. At pagkasuka. Ano bang klaseng mayamang pamilya sila? Pero swerte lang talaga. Mga biglang yaman. Dito sa ating bansa, sino ang mayroong daang taong pamana? Na hindi. Mga taong sumusunod sa batas. At may mabuting puso. Mga mabubuting tao. Halimbawa, kayo, Pamilya King. Noong mga nakaraang taon, isa kayo sa mga kilalang pamilya, di ba? Pero, sa panahon ng panganib sa bansa, ito ang iyong lolo na lumabas at binigyan ng lahat ng yaman niya upang mapaligtad ang pagkakababa ng China. Qin Chen, tambalan mo. Bakit tinawag siyang Qin Cheng? At hindi tawagin Chiang Cheng. Liu Cheng naman.
Malaki, Yuan. Yuan.